Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dito po tayo ngayon sa Hollywood, dito po sa California. Yung inyo po nakikita, ito po yung sikat na Hollywood Walk of Fame. Dito po makikita yung mga markers, mga stars kung saan po naka-engrave o nakalagay po yung mga pangalan ng mga celebrities. Karamihan po definitely yung mga Amerikano, pero may mga Pilipino din po nakasama dito. Anyway, dahil special po ito, nandito tayo sa California, napakarami po mga Pilipino dito. At nag-ikot-ikot tayo, nag-interview tayo ng mga Pilipino dito. At karamihan sa kanila, mahal na mahal po ang ating presidente. Updated sila sa mga nangyayaring political events no, dyan sa Pilipinas. At laki ng pasasalamat nila sa mga vloggers, sa mga content creators. Actually, mga followers natin, no, nandito, no, na-meet natin. At nagpapasalamat sila dahil nai-inform natin sila sa mga kaganapan. Sa aking pag-iikot dito sa California, nag-interview tayo ng maraming Pilipino at nakatutuwang isipin na karamihan po sa kanila ay sinusuportahan po at mahal ang ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos. Una natin nakapanayam si Kuya Jerry na ilang dekada na pong naninirahan dito sa Estados Unidos. Ayan, ka-coffee, kasama natin si Kuya Jerry. Dito po yan sa California. Matagal na siya nandito sa Amerika. Kuya, ano pong masasabi nyo sa mga nangyayari po ngayon sa Pilipinas? Ay, ako'y nalulungkot kay Bongbong Marcos. Napakabait niyan. Huwag niya idadamay na si Bongbong Marcos ay isang korap. Napakabait. Wala akong masasabi dyan. Sana naman, lahat ng pinaplano ni Bongbong ipagpatuloy niya at yung mga ano sa kanya, bigyan na ng eleksyon na. Bigyan siya ng black and white. Kaya Bongbong, huwag kang aalis sa Malacanang. Ikaw na ang pag-asa ng Pilipinas. Pag wala ng Marcos, patay na naman tayo. Lahat ng presidente nangyari, gutom. Kaya President Bongbong Marcos Jr., huwag kang aalis sa Malacanang. Ano masasabi mo, sir, sa mga basher? Sa mga naninira sa kanya? Ay nako, inggit lang yan. Maghintay sila sa 2028. Tingnan natin kung sinong mananalo. Gusto ko pa nga Marcos pa rin eh. Gusto ko tuloy-tuloy. Gawang pag hindi na walang Marcos, sabihin ko sa inyo totoo, ay kawawa ang Pilipinas. Nung nawala ang senior, tignan nyo, ano nangyari? Baksak. Sunod nating na-interview si Kuya Wilfredo. Nako, aktibo din po siya at updated sa mga usaping politikal dito po sa Pilipinas. Nagpapasalamat ako sa ating presidente na balanse yung pag-iisip niya, balanse yung pamamahala niya sa ating lahat, kasama na ang nasa ibang bansa. Ang ginagawa ng presidente, hindi naman ang mga tao, hindi yan mga bulag. Nagbubulag-bulagan lang sila para lang mayroon lang masabi. Pero sa katotohanan, ang majority ay nagmamasid lang sila kung ano ang ginagawa ng presidente. Sa mga tao na naninira sa presidente, sa totoo lang, alam nyo yan ang ginagawa. Ang ginagawa ng Pangulo, alam nyo yan na maayos ang ginagawa. Kayo lang ang nagsasabi na hindi maganda ang ginagawa kasi sumasalungat man kayo. Siyempre, ganun ang ginagawa nyo. Pero kung tutuusin, isipin nyo na lang ang trabaho ng presidente. Hindi lang yung mga loyal sa kanya. Lahat, makalaban, hindi kasama niya sa serbisyo niya. Wala siyang kinikwenta. Ganon siya kasi gusto niya talaga umunlad ang Pilipinas.